So yun po na mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so reminder lang ito no, sa mga bibili ng mga bagong kotse dahil recently meron ako napanood na isang show sa YouTube. I don't want to mention names pero this is actually a big YouTube channel at merong isang kumbaga parang concerned citizen na nag-report na nabiktima siya ng isang scam nung bumili siya ng isang kotse dito sa may Kamaynilaan. So, i-discuss natin yung mga basic na dapat nyong malaman para at least hindi na kayo may scam kagaya nung nangyari sa isang madam. Bumili ng kotse, sayang at kumbaga nagbayad siya ng pera in full. Hindi to yung mga tipong nagbabayad ng monthly or nag-down payment. Talagang tipong pagkapunta niya, walk-in lang siya dun sa car dealership na yon at nagpirma-pirma siya ng mga dokumento at nagbayad siya ng buo para wala na sigurong hassle or wala na siyang iisipin. Nakakalungkot nga lang, recently, nung nalaman niya, kung hindi pa siya na-disgrasya, hindi pa niya malalaman na hindi pala sa kanya yung mismong kotse. So, na-track down ng pulisya, ng LTO, na yung kanyang dokumento or yung mismong kotse is pagmamay-ari ng iba. So, di-discuss natin yung mga yan. So, before anything else, channel ID muna tayo mga ka-travelers. Alright? Tara, let's! Okay, so yun paano mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and in today's video, kagaya nga na sinabi ko kanina, so di-discuss natin ngayon yung mga dapat nyong malaman kung bibili kayo ng bagong kotse. Iba pa yung pinag-uusapan natin dito kung second hand, ano. Ito naman, kung halimbawa mismong sa kasa or sa car dealership kayo bibili ng kotse, talagang brand new, di ba? So alamin natin, kasi nung mga nakaraang videos ko, diniscuss ko dito kung ano yung mga requirements na kakailanganin ng consumer. Ibig sabihin kung ano yung dapat dalhin ng isang ordinaryong mamamayan kung halimbawa bibili sila ng kotse. Dito naman, dapat mong malaman kung ano yung mga ipepresent na dokumento ng inyong agent kung sakaling magkakaroon kayo ng transaction. Kumbaga dito, two-way transaction to. Hindi lang yung ikaw bilang consumer ang magbibigay ng mga requirements kay car dealership or sa agent. Dapat si agent din mismo, dapat bigyan din kayo ng mga legit na dokumento na inyong fill outan or pipirmahan para malinis ang inyong account or inyong pangalan when buying cars. Kasi kotse yan, napakalaking halaga ng pera na igugugol mo dyan. Ano? Hindi basta-basta kung saan mo lang napulot ang pera na. Pinaghirapan mo yan, syempre, pinagtrabahuhan mo yan, dugot pawis, tapos mauuwi lang sa wala yung pera na bibilhin mo sana na kotse na iyong-iyo. But anyway, diretso na tayo sa mga basic documents na dapat ninyong malaman kung bibili kayo ng kotse. Okay? So yung unang dapat nating malaman mga ka-travelers kapag tayo ay bibili ng kotse sa isang dealership or car company, syempre kailangan magpe-present si agent ng mga legal documents, mga legit na dokumento na pipirmahan ninyo. So una na sa listahan dito is yung tinatawag nila na bill of sale. Ito yung dokumento na nagpapatunay na kayo yung owner ng isang sasakyan. So nakapaloob sa bill of sale is yung title, yung mismong titulo ng dokumento, and then yung date or kung kailan nyo nabili yung unit. And then buyer and seller, so ibig sabihin yung name ng contact information ng buyer at syempre nung seller, kung sino yung agent na nagbenta sa inyo ng sasakyan. And then vehicle details, doon na malalaman ngayon yung parang chassis number or body type ng sasakyan, kung ano yung model neto, dapat naka-indicate lahat doon. And then of course yung purchase price, so hindi mawawala yan dahil naka-indicate doon kung magkano talaga yung halaga ng kotse or unit na binili ninyo. And then yung payment confirmation, so confirmation that the full purchase price has been paid, or kung halimbawa down payment lang to, dapat naka-indicate din dun sa document na yon kung magkano yung dinown ninyo at kung magkano rin yung magiging monthly basis ng inyong pagbabayad. So lahat ng dokumentong yon, yung mga papers na yon, dapat alam mo at nakikita mo in front of the agent.
then sumunod naman is yung car title. Itong car title na to, ito yung parang tinatawag nila na Certificate of Registration at yung official receipt o yung tinatawag nila na ORCR. So syempre after nyo ma-fill outan yung mga necessary documents, mga legit documents, ipapasa na ng car dealership yung inyong mga information sa LTO, and then after a month or two, syempre nandun na rin yung mga ibang information katulad nung body number, and then yung model type ng sasakyan, etc. etc. So, yun yung mga basic information na dapat nyo malaman. Syempre, importante yung pangalan nyo. Of course, dapat nakapangalan talaga sa inyo yung unit na binili nyo. Nice. And then, dapat yung financing plan, kasama rin yan. Dapat alam nyo rin yung pagtatransact ninyo. Kung halimbawa, idadaan nyo yan sa bangko, dapat lahat yon malinis, dapat legit, at wala dapat ibang party na involved dito other than you, the agent, and of course yung bangko. And syempre kasama na rin dito yung dealership kasi dito nila ipaprocess ngayon kung halimbawa bumili nga kayo ng sasakyan at down payment lang at magkakaroon kayo ng mga monthly amortization, doon na nila ipapakita yung mga breakdown kung magkano yung babayaran nyo monthly doon sa unit na binili ninyo. And then, dapat meron din kayong owner's manual. So, alam nyo na yan, yung mga basic stuff ng inyong kotse para at least magkaroon naman kayo ng idea kung sakali magkaroon ng aberya, somehow magkaroon kayo ng technical know-how sa inyong sasakyan. So, basically, yun lang yung mga dapat ninyong malaman na ipepresent sa inyo ng inyong mga agent kapag bibili kayo ng bagong sasakyan sa isang car company or car dealership. Ang pinagtataka ko nga lang kasi dito, nung napanood ko yung show na yon, parang I assume na tumagal na ng mga ilang araw or ilang linggo na nailabas na yung sasakyan sa kasa, saka pa lang nalaman nung ni Madam, nung babae na hindi pala sa kanya yung sasakyan or hindi nakapangalan sa kanya yung unit na nabili niya. Nagulat na rin yung mismong nag-complain na yon, bakit napunta sa ibang pangalan yung kanyang unit na nabili. So hindi ko alam napakagulo din ng explanation dun na parang paano nagawa nung agent na gawin yung ganong klase ng parang hocus pocus or magic na in the end hindi rin napunta sa babae yung kotse niya, nakapangalan sa ibang tao pa. O di ba? Ang gulo So kapag ganoon mga ka-travelers, dapat maging meticuloso tayo at mag-ingat din tayo sa pagbili ng sasakyan, lalong-lalo na kung bago pa yan. Di bali kung second hand yan, although syempre pera pa rin ang involved, kahit papano kapag second hand kasi medyo mababa yung presyo kapag brand new, di ba, bagong-bago tapos ganun kalaking halaga ng pera, papakawalan mo lang tapos hindi pala magiging sayo yung unit dahil nga hindi nakapangalan sa inyo, di ba? Parang lugin-lugi. I don't know, ngayon kasi parang iniimbestigahan pa rin nila yung ganong cases. So, ang payo ko na lang, maging meticuloso tayo when it comes to doing some transactions, lalong-lalo na kung ang involved dito is malaking halaga ng pera. At yung pong maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.